At dahil nga hanggang ngayon mga mamis ay hindi pa rin talaga ako pwedeng magkilos-kulo, si daddy na nga ang nagpaikot nitong mga bagong bedsheet, pati na rin ang punda ni Athena. Parang ako sakaling matuyo agad to ay makapaglinis na ng kwarto ni Athena at may kakabit na to sa kutsyon niya. Tanghali na ng mga oras na to mga mamis at natapos na nga kaming kumain at si daddy nakapaglinis na rin banda sa kusina. Dapat nga ipapaliguan ako ni daddy pero ang sabi ko tapusin na lang muna niya nga yung mga gagawin bago niya ako paliguan para pagkatapos niya akong paliguan ay magpapahinga na siya. Habang pinipiga nga ni daddy mga mamis yung mga bedsheet, bigla niya akong tinanong, kinakausap niya ako kung ganito rin daw ba yung ginagawa ko. Pinipiga ko din daw ba itong mga bedsheet at mga kumot tuwing naglalaba ako dito sa washing kasi nga nagulat siya, napakabigat daw lalo na nga kapag gantong basang-basa. Pero ang sabi ko naman kay daddy mga mamis na hindi na talaga ako nagpipiga lalo na nga kapag kumot at mga bedsheet yung nilalabhan ko. Ang sabi ko kay daddy mga mamis kapag huling bandaw na ako or di naman kaya nagdownin na ako, nididrain ko lang yan dyan sa washing. Iniiwan ko lang yan ng 2 oras hanggang sa tumulo ng gusto at pagkatapos dun ko na siya isasampay. Kaya ko naman pigain yung mga yan mga mamis kapag naglalaba ko ng mga bedsheet at kumot. Pero kasi alam ko na kapag ginawa ko kung paano yung ginagawa ni daddy pagpiga, mapupersa talaga yung katawan ko. Lalong-lalo na nga mga mamis na kaliwete ako at alam nyo naman yung diferensya ng katawan ko ay nasa kaliwa kaya hindi talaga ako nagpipiga lalo na kapag alam kong mabigat. Nakatapos na nga si daddy makapagbanlaw mga mamis at isa-isa na nga niyang sinampay dito sa sampayan namin. Inilipat niya nga yung sampayan dito banda sa gilid kasi nga nandito pa yung katirikan ng araw para nga matuyo agad to para pagdating ng gabi mailagay agad sa kutsyon ni Athena. Nung nakatapos naman na makapagsampay si daddy mga mamis, si Athena sinabihan ko naman na siya na ilabas niya na yung mga dapat na ilabas na gamit sa kwarto niya kasi nga yung kwarto naman niya nasunod ang lilinisin. Itong bagay na to mga mamis pagdating sa kwarto ni Athena, kabisado niya na to kasi lagi naman talaga naming routine to tuwing maglilinis kami, siya sa kwarto niya at ako lang minsan yung taga pagpag o di naman kaya taga vacuum. Nung nailabas na nga ni Athena lahat ng mga gamit niya dito sa kwarto mga mamis or yung mga dapat niyang ilabas, si daddy naman ay unti-unti na nga nagsimulang mag-vacuum dito sa loob ng kwarto ni Athena. Si daddy mga mamis, madalang lang yan humawak ng vacuum pero kapag nahawakan niya na yung vacuum, hindi natitigil yan hanggat hindi talaga nauubos yung mga agyo o alikabok dito sa loob ng bahay. Sabi ko kay daddy mga mamis, tama na yung kwarto lang ni Athena yung i-vacuum niya. Sa ibang araw na lang o di naman kaya kapag hindi na siya busy, i-vacuum niya yung sa kusina pati na rin sa sala. Pero hindi nagpaawat si daddy mga mamis, pinagpatuloy niya na talaga yung pag-vacuum niya dito sa kusina pati na rin nga sa may sala. Naawa na rin kasi ako kay daddy mga mamis kasi nga umaga pa lang gising na si daddy para asikasuhin ako, bubuhatin ako pag kailangan kong umihi, tapos tutulungan niya pa ulit akong makaupo hanggang sa makahiga. Tapos katirikan ng araw, lalabas siya para bumili ng pagkain namin. Tapos ganito, mag-aasikaso pa siya dito sa loob ng bahay. Kaya sabi ko sana, wag na siya mag-vacuum dito sa may kusina tsaka sa sala. Okay na yung sa kwarto lang ni Athena pero hindi talaga siya nagpaawa. Sabi kasi ni daddy mga mamis, kailangan niya na nga daw natapusin i-vacuum to kasi kung sakali man daw na makapag-vacuum siya ulit, matatagalan. Kasi nga alam niyo naman si daddy lang ang nagkatrabaho dito tapos asikasuhin niya pa ako. Simula kasi ngayon mga mamis ay hindi na talaga ako mag-vacuum sa kisame. Mag-vacuum man ako mga mamis kung sakaling kaya ko na ulit kumilos hanggang dito lang talaga sa mga sala-sala, sa mga gilid-gilid. Hindi na talaga ako mag-vacuum sa may bandang kisame, sa mga pader kasi ayoko na talagang mag-angat-angat ng kamay ko. Then fast forward na nga tayo mga mamis. Tapos sa si dading mag-vacuum at hindi ko na nabidyohan kasi nalobat ako at hindi ko abot yung charger ko. Hindi kasi ako kumikilos pag isang mga mamis hanggat hindi ako tutulungan ni daddy dahil nga masakit talaga kapag gumagalaw ako. Gabi na nga nung mga oras na to at tuyo na nga yung mga nilaban ni daddy na mga bagong bedsheet ni Athena. Kaya naman si Athena ito't namili na nga nung ikakabit niya dito sa kutsyon niya. At ito nga yung napili niya, yung waterproof na merong heart na pink. Tuwang-tuwa siya mga mamis kasi ang ganda nga daw. At syempre mga mamis, hindi pwedeng mawala ang mga katabi niya dito sa kanyang kama. Yung mga maliliit na teddy bear niya at yung mga ibang medyo malalaki. So habang patuloy nga si Athena nag-aayos ng kama or ng kwarto niya mga mamis, si daddy naman ay tinulungan na nga ako dito sa paghuhubad ko ng damit ko kasi nga tutulungan niya na ulit ako or siya na talaga ang magpapaligo sa akin. At dahil nga namamaga yung kaliwang katawan ko kung saan may tubo mga mamis, hindi talaga ako nag-aangat ng kaliwang kamay ko kaya talagang laging kailangan merong tulong ni daddy. Buti na lang talaga mga mamis, ilang araw pang walang trabaho si daddy nung araw na to kaya naman natutulungan niya talaga ako sa pagligo ko lalong-lalo na nga pag kailangan kong tumayo para umihi. Yun nga lang mga mamis, kapag walang trabaho si daddy wala rin talagang sahod kaya kung ano lang yung meron kami dito sa bahay talagang pinagkakasya namin.
namin. Tsaka dahil nga sa sitwasyon ko ngayon mga mamis, hindi na talaga namin naiisip yung stress na yon dahil mas inisip nga namin itong nangyayari sa akin ngayon. Tsaka mahalaga mga mami, si daddy ang nag-aalaga sa akin ngayon kasi si daddy lang talaga ang nakapag-handle ng sitwasyon ko. Siya lang kasi ang may kabisado sa katawan ko. So nung natapos na ako maligo mga mami, so nung natapos na akong paliguan ni daddy, tinulungan niya na ako magsuot ng damit at simula talaga mga mami na namaga yung kaliwang katawan ko kung saan merong tubo. Hindi na talaga ako nagsusuot ng short or di naman kaya underwear. Pero ngayon mga mamis, dahil nga may period ako nung araw na to, kailangan ko magsuot ng underwear kasi hindi naman pwedeng maglamira ako sa higaan ko. Actually mga mami, simula nung naoperahan ako, hindi na talaga ako nagsusuot ng pangloob. Palaging puro short na lang diretso kasi nga para hindi na sobrang maipit yung tubo ko. Nagsusuot na lang talaga ako ng underwear at short kapag meron akong monthly period. Pero kapag wala naman, short lang talaga at hindi na ako nag-underwear. Pero ngayon dahil nga may period ako, kailangan ko magsuot ng underwear. Pero dahil namamaga nga mga mamis yung tubo or yung katawan ko kung saan may tubo, kailangan kong gupitin yung underwear ko para lumuwag pa siya ng husto. Nang sa ganun mga mamis, hindi na maipit yung balat ko na namamaga kung saan yung tubo. Buti na lang talaga mga mami, sa tabi-tabi ko lang nabibili yung mga underwear ko, kaya hindi ako nanghihinayang na gupit-gupitin yung mga yan. At lahat ng underwear ko ngayon mga mamis, puro may mga gupit na banda sa singit, kung saan yung mga tahi ko, banda rito sa may aking bewa, kung saan yung tubo banda na namamaga. At kabilaan talaga yung gupit namin ni daddy mga mamis para siguradong maluwag talaga. Pero sinisigurado ko naman na hindi naman na mahuhulog kapag tayo ko. By the way mga mamis, baka isipin nyo ang bilis ko naman kumilos dito. Mabagal lang yung kilos ko dyan mga mamis. Naka-fast forward lang kasi tong video kaya mukhang mabilis yung mga kilos namin ni daddy dito. Pero talagang mabagal lang. So natapos na nga rin akong suklayan ni daddy mga mamis at bumalik na nga ako dito sa sopa para nga makapagpahinga na. Inaantay ko lang matuyo yung buhok ko mga mamis tapos matutulong na rin ako. And si daddy naman sunod mag-aasikaso ng sarili niya.